Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Vendors TV at shoutout kay Criston Losariaga. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Bang, bang, bang. Halos sa sandaling natigilan ang Aaron, habang ang 10 tao ay na-phantomized sa isang daan-daang malalaking armas na kasing kapal ng mga ahas ng tubig ang biglang nagunat sa ibabaw ng tubig, na direktang nagbigkis sa Aaron, gininto ang katawan at 32 paa. Pagkatapos, nagkaroon ng napakalaking pagsabog sa tubig, at isang malaking water dragon na may diameter na ilang metro ang biglang bumunot sa tubig, ibinuka ang bibig nito at umungal sa lugar. Umuungol. Ang lakas at katawan nito ay sapat na malaki upang salakayin ang gininto ang katawan sa gitna ng Aaron. Ilang metro lang ang layo ng dalawa, mararamdaman ng Aaron ang pagkawasak ng langit at lupa na dala ng lalaking ito. Sa sandaling iyon, wala siyang lakas ng loob na hawakan ito. Nagtulungan ang kanyang mga kamay at tinutukan ang lalaki, kaya diretso niya itong itinulak pabalik. Boom! Magkikita ang dalawa. Bang! Ang napakalaking tunog ay pumutok, at ang tubig sa pool ay higit sa 5 metro ang lalim, na pinabuga ang lahat ng mga alon. Halos magkasabay na umatras ang 8 gininto ang katawan ng halos kalahating metro pabalik. Kahit na ito ay mas malakas kaysa sa Aaron, ito ay ganap na hindi makayanan sa ilalim ng epekto ng malaking water dragon na ito. Ito ay sama ng loob. Sumimangot si Aaron. Bagaman ito ay isang pag-atake ng dragon ng tubig, tila ito ay tubig, ngunit ang nakatago sa dragon ng tubig ay walang kapantay na malaking enerhiya. Sa pag-angat ng kanyang mga mata, nakita rin ni Aaron na ang kalangitan ay natatakpan ng madilim na ulap, at maraming kakaibang itim na gas sa gubat ang dumiretso mula sa gubat, at pagkatapos ay natipon sa lawa. Ang figure ng 10 tao ay lumitaw sa simula, at ang itim na gas ay patuloy na pumapasok sa kanilang mga katawan, at patuloy na dinadala sa katawan ng dragon ng tubig sa pamamagitan ng kanilang mga kamay. Sa oras na ito, ang lupa sa paligid ng pool ay lumilipad din ng buhangin at mga bato, at ang mga layer ng itim na gas ay tumalon din ng ligaw mula sa lupa, na hamihip ng Aaron sa kaguluhan sa hangin. Itong mga lalaki, si Aaron ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Maraming sama ng loob sa gubat. Ang mga taong ito ay umaasa sa mga bagay na ito at maaaring mapanatili ang isang tuloy-tuloy na stream. Kung hindi sila mga taong may malakas na panloob na kapangyarihan, lalo pat nais na lumaban sa lahat ng oras, kahit na gusto nilang lumaban ng 2 beses pa, ito ay isang panaginip lamang. Sa kasamaang palad, nakilala mo ako. Bakas ng lamig ang mga mata ni Aaron. Sa sumunod na segundo, ang enerhiya sa kanyang katawan ay mabilis ding inilabas, direkta sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Boom! Direktang sumabog ang enerhiya ng katawan ni Aaron. Nang kumalat ang itim na gas at gintong liwanag, isang malaking puwersa ang biglang nagtulak sa water dragon sa kanyang harapan pabalik ng kalahating metro. Nang makita ang ganoong sitwasyon, ang 10 tao ay nagkatinginan, pagkatapos ay ngumiti sa isa't isa, at pagkatapos ay gumawa ng parehong oras. Biglang huminto ang water dragon sa pag-atras at baliw na pinindot ang Aaron, kaya ang tumataas na trend ng Aaron ay tuluyang nadurog sa isang kisap mata. Shit! Galit na galit si Aaron. Ang mga taong ito ay nananakot ng mga tao sa pamamagitan ng pag-asa sa mga karaingan na ito. Nakita mismo ng Aaron ang mga karaingan na iyon, at maaari silang maipan sa mga ulap sa itaas. Asshole, kung magagamit mo, hindi ko kaya. Sa sandaling bumagsak ang boses, galit na sumigaw si Aaron, apoy sa lupa. Boom! Ang apoy sa lupa ay agad na tumataas at direktang nasusunog mula sa lupa sa ilalim ng lawa. Kahit na ang ibabaw ng tubig ay masyadong malalim upang magdulot ng anumang malaking pinsala sa 10 tao sa tubig, ang apoy sa lupa ay
Hindi kailanman isang paraan ng pag-atake para sa Aaron. Ito ay higit na isang pantulong na paraan upang matulungan ang iyong sarili na makakuha ng enerhiya. Lola, hindi ba kayo ay may mataas na paglilinang at sapat na chi? Yan ang pinakamaganda. Higop ng sapat sa isang pagkakataon. Sa suporta ng apoy sa lupa sa pinagmumula ng enerhiya, at ang Aaron ay sumipsip ng maraming enerhiya sa puso ng pamilya ng dragon upang pilitin ang 8 kaparangan na Tiansho na lumitaw bago, ang pinagsamang puwersa ng dalawa ay hindi magiging Aaron gawing tagumpay ang pagkatalo, ngunit hindi bababa sa ang pagtanggi na itinulak pabalik ay nagsimulang walang katapusan na nabawasan. Mga Mula master, sa okay isang lang tiyak bang? na punto Huwag ng niyong view, skip ang ang mga ads dalawang sa aking panig mga ay ganap video na kung okay lang pantay-pantay mga sa master. ngayon. Salamat sa Nang solid na makita suporta ito, po. ang mga ngipin ni Han Chencheng ay nag-igting na mukha sa wakas ay nakahinga sa oras na ito. Sa pagkakataong ito, bahagyang ibinaba din ng 10 tao sa kabilang panig ang kanilang mga ulo at tumingin sa ilalim ng tubig. Bagamat halos hindi nakakapinsala ang apoy sa lupa, paanong hindi nila malalaman ito sa mga tuntunin ng katayuan ng 10 tao? Nagkatinginan, medyo nagulat silang 10, pero nagkatinginan sila at misteryosong ngumiti. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Sino ba itong lalaking ito? Maraming kakaibang pakulo para sa mga kabataan. Mukhang naniniwala ako na siya ay isang bagong henerasyon ng tunay na Diyos. Kung tutuusin, ang taong ito ay tila hindi tunay na Diyos, ngunit ang dugo ng Diyos sa kanyang katawan ay tila nakakaugnay pa rin sa tunay na Diyos. Ngunit kung sasabihin mong siya ay isang Diyos, ang kanyang katawan ay may magic chi, at ito ay hindi ganoong simpleng magic chi. Ang kadalisayan na mayroon siya ay higit pa sa sapat kahit natawagin mo siyang maliit na diablo. God-Demon Community. Some meaning. Natapos ang 10 tao at muling ngumiti. Umiling si Liang Han, maaari pa rin ang taong ito na matugunan ang ating mga hinaing. Hindi ba ito mas kawili-wili? Nang marinig ang mga salita ni Liang Han, muling nagtawanan ang isang grupo ng mga tao. May mga Thunder Dragon na nagtatago sa langit. Haha, nakaka-interes ang batang ito. Nalaman ko rin na nagsimula akong magkagusto sa batang ito. Kung mabubuhay pa ako ng maayos, gusto ko talagang kunin ang batang ito bilang isang apprentice. Haha, anong qualifications mo para maging master niya? Sa tingin mo ayaw namin. Ang tanong kung qualified ba kami. Napangiti na naman ang karamihan. Sa oras na ito, bahagyang ipinikit ni Liang Han ang kanyang boses at umiling, mukhang maganda ang mood ng lahat. Ito dapat ang unang pagkakataon na naging masaya tayo sa loob ng maraming taon. Oo. Maraming taon na akong hindi sinusupil dito. Huwag kang maging masaya sa ordinaryong pagkakataon. Kahit hindi ako galit, nakikiusap ako sa tatay ko na kasuhan ang lola ko. Nakakasakal talaga ang dog place na ito. Hindi ko alam kung gaano katagal ang ganoong araw. Naisip ko rin na ang paghirang sa taong iyon ay isang tila imposibleng pag-asa na pinananatili sa kawalan ng pag-asa, ngunit sino ang makakaalam na ang pag-asang ito ay talagang naging pag-asa. Nang may hamarang, paulit-ulit na tumanggo ang mga tao, halatang pinaninindigan ang kanyang mga sinabi. Ngumiti si Liang Han at tumanggo, so, lahat ay walang opinyon. Nakilala mo rin ba ito? Is there a better choice? Sa maraming taon na tayo dito, nakita lang natin na pumasok ang kalaban, pero hindi natin nakita ang buhay. Hindi madaling lumapit sa isang buhay na tao. Nakilala ko na talaga siya. Pagkatapos ng pagkalunod ng maraming taon, bigla akong nakakita ng isang lumulutang na bagay na lumulutang sa tubig. Kahit kahoy o dayami, kunin mo at umakyat. Ito ay isang malaking board para makita natin. Kung tutuusin, ito ay sapat na para sa ating lahat na makarating sa pampang. Ito ay isang malaking board para makita ko. Sa katunayan, ito ay sapat na para sa akin na makita ito. Tumanggo si Liang Han at pagkatapos ay itinoon ang kanyang mga mata sa grupo ng mga tao kanina, ano naman sa inyo? Napangiti ng mapait ang alimango, wala man lang akong crab clears ngayon. Anong kwalifikasyon ang kailangan kung hindi sumang-ayon? Ngayon kumpara sa iyo, ako ang mas malalim na binaha. Kaya naman, mas sabik akong umakyat sa pampang kaysa sa iyo. Wala akong opinyon. Gusto kong tumanggi, ngunit pinapayagan ba ako ng katotohanan? Wala akong opinyon. Nang makitang ang mga taong ito na pinakamabangis na sumalungat ay isa-isang nagbago ng kanilang saloobin sa oras na ito,
Bagaman inaasahan ito ni Liang Han, napakasaya pa rin niyang marinig ang kanilang personal na pangako. Tumanggo si Liang Han, kung ganoon, naglaro na rin tayo ng dapat nating laruin, sinubukan kung ano ang dapat nating subukan, at dapat gawin ang ilang negosyo. Tumanggo naman ang ibang 9 na tao nang marinig nila ang talumpati. Matalo ka man o manalo, oras na at tadhana na gawin ito sa isang iglap. We've had enough here anyway. Kahit matalo tayo, talo tayo. Wala nang dapat tandaan. Pagkababa ng boses, napangiti ang lahat ng 10 tao, kasunod ang tapik sa kanilang mga kamay, na halatang kinuha ang lahat ng enerhiya sa kanilang katawan sa isang hininga. Biglang namutla ang langit at lupa at umalangaw-ngaw ang nakakabaliw na hangin. Sa harap ng kakilakilabot na epektong ito, maging ang Kiyang Ruhan Aaron ay ganap na natarante sa oras na ito. Dali-dali niyang sinubukang gamitin ang lahat ng kanyang puwersa para pigilan ito. Gayunpaman, noong una siyang nakipag-ugnayan, si Aaron ay ganap na natigilan. Hindi niya maisip na nakatingin sa 10 tao. Bakit? Bakit ganito? Mga nauna, kayo ba? Storytelling channel sa YouTube. Walang naisip na malaking epekto, o kahit isang maliit na sakit. Nagkaroon lamang ng isang magaan na banggaan sa pagitan ng dalawang puwersa pagkatapos makipag-ugnay. Pagkatapos noon, parang naabot nila ang ilang pinagkasunduan, bumalik silang lahat sa katawan ni Aaron. Sinakop ng mga panlabas na puwersang iyon ang lahat ng meridian ng Aaron. Pagkatapos ay nagsimula silang magtipon sa dantian, kung saan tila nakahanap sila ng tahanan, at lahat ay dahan-daang lumipat. Malinaw, ang mga enerhiya na ito ay hindi ginagamit sa pag-atake sa kanilang sarili, ngunit sila ay nagpapadala ng enerhiya sa kanilang sarili. Ito ay sapat na upang gawing ganap na hanggal ang Aaron sa oras na ito. Ang mga taong ito ay malinaw na ang kanilang sariling mga kaaway. Nilalabanan pa rin nila ang kanilang mga sarili isang segundo na ang nakalipas. Pinatay nila ang kanilang mga ulo at dugo. Ngunit bakit sila biglang hindi lamang tumigil sa pag-atake, ngunit nagpadala din ng enerhiya na baliw sa kanilang sarili? Anong kalokohan ang ginagawa nila? Nakita ni Liang Han na labis na nagulat si Aaron, ngumiti at sinabing, "Relax, binata, kung hindi, ang mga meridian ay sasalungat, at ang mga kahihinatnan ay magiging seryoso. Ikaw ay isang tao ng paglilinang. Ang katotohanan ito ay hindi dapat kailanganin natin, sabihin pa." Ngunit, nang hindi naghihintay na magsalita si Aaron, sama-samang ipinikit ni Liang Han at iba pang 10 tao ang kanilang mga mata at patuloy na naghahatid ng kanilang enerhiya sa Aaron. Si Han Sanchen ay kakaiba, at ang kanyang puso ay hindi mapalagay, ngunit ang kay Liang Han ngiting nagpawala man lang sa kanyang pagbabantay. Bagamat hindi niya alam kung ano ang gusto nilang gawin, ang tanging katiyakan ni Han Xiaochen ay ayaw nilang saktan ang kanilang sarili. Pangalawa, tulad ng sinabi ni Liang Han, bagamat ang paghahatid ng enerhiya na ito ay maaaring mabilis na mapahusay ang lakas ng isang partido, ang prosesong ito ay lubhang mapanganib. Kung may kaunting pagkakaiba, hindi lamang magkakaroon ng kaguluhan ng dharma at enerhiya, kundi pati na rin ng kaguluhan ng mga meridian. Kung seryoso ito, haantong pa ito sa pag-aari ng apoy at kamatayan. Kaya hindi na nang ahas si Aaron na magsabi pa. Nagmamadali niyang inayos ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan, at pagkatapos ay sinundan ang papasok na enerhiya sa lahat ng paraan. Pagkatapos ng reincarnation ng linggo, muli siyang naging matatag sa dantian. Ang papasok na enerhiya ay malaki at medyo dalisay. Kahit na ito ay mas malakas kaysa sa Aaron, dapat itong maingat na tunawin. Nang makitang maayos ang Aaron, ipinikit niya ang kanyang mga mata at umupo. Ngumuso rin ang masamang mata ko, dahan-daang bumalik sa pampang, yumoko at tinitigan siya. Sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang enerhiyang nagsimulang pumasok sa katawan ni Aaron, na hindi lamang nagpalabas ng kakaibang itim na liwanag sa Aaron, ngunit nagpalabas din ng itim na halos sa buong katawan ng Aaron. Sa kanya bilang sentro, sa loob ng 3 metro, ang tubig ay napuno ng hindi nakikitang puwersa. Kaugnay ng umaalon na ulap sa langit, para siyang nakaupong diablo na lumulutang sa tubig, mukhang kakaiba at marangal. Sa pagtingin sa 10 tao sa tapat, sa oras na ito, ang kanilang mga hugis ng katawan ay nagsimulang lumitaw na baluktot, at lumilitaw paminsan-minsan. May ngiti sa mukha nila kanina. Sa oras na ito,
ang kanilang mga kilay ay nakalok at puno ng kakulangan sa ginhawa. Sinulyapan ni Liang Han ang iba pang 9 na tao. Sa pagkakataong ito ay napabuntong hininga din siya. Dahil sa pagpupursage niya, medyo hindi siya komportable. Kagat ka ng ngipin mo at damay-kit. Dahil tayo ang pumili, dapat tayong maging desperado. Pagkatapos ay muli siyang nagngingit, pumikit at nagpatuloy. Makalipas ang halos kalahating oras. Nagsimulang maging matatag ang kalangitan, huminto rin ang malakas na hangin, at bumalik ang lahat sa dati nitong anyo. Sa oras na ito, mahigpit na binalot ng malakas na itim na gas ang katawan ni Aaron, na mukhang makamulto at nangingibabaw. 10 tao ay mapatla, halos maaninag, at ang kanilang mga mukha ay mapatla at mapatla. Nagkatinginan sila at akala nila malapit na sila. Pagkatapos ay sabay silang gumalaw at binawi ang kanilang mga kamay. Bagamat bago huminto, ang lakas ng magkasanib na puwersa ng 10 tao ay malayo sa pinakamaaga, at kahit maliit na bahagi na lang ang natitira. Sa kanilang pag-withdraw, ginawa rin ng Aaron ang panghuling internal breathing reconciliation. Pagkalipas ng ilang minuto, natapos ni Aaron ang kanyang pagsasaayos at bahagyang iminulat ang kanyang mga mata. Walang sabi-sabi, diretso siyang bumangon. Pagkatapos, bahagyang lumuhad si Ling Space sa isang tuhod. Aaron, salamat 10 nauna sa kanilang payo. Oo, ang pag-atake ng 10 taong iyon ngayon ay hindi ang pag-atake sa Aaron, ngunit direktang ipinapadala nila ang lahat ng enerhiya sa kanilang katawan sa Aaron. Salamat. Magiliw na ngumiti si Liang Han, huwag kang mag-alala, bumangon ka muna. Nagtaka si Aaron, ngunit dahan-dahan siyang tumayo gaya ng itinuro. Tumanggaw si Liang Han na may kasiyahan at kumaway. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!